Hello guys. Hello everyone. Welcome back to Rapi Audio. Today, meron akong bagong video, no. Ito is TV naman. LCD TV, Smart TV na siya, Samsung. So hindi muna tayo audio ngayon. TV muna tayo ngayon. Kasi ito is ni-request lang ng na may nagpa-repair kasi sa akin. So i-repair ko to ngayon. So ito panibagong troubleshooting, no. So this time video naman. So ito nga pala is Samsung model UA32T4 300G 300AG. So is LCD TV na smart na. So ito inopen ko na yung yung cover niya. Yan. So ito ang problema nito, ang issue nito is may backlight siya. May backlight. Gumagana yung backlight niya. Ayan o. Ayan, may ilaw. So may ilaw yan. Ang problema niya wala lang siyang video. Picture tsaka yung sound. Yun ang wala sa kanya. So ayan. Ito ngayon yung panibagong gagawin ko, no? So matagal na kasi ako hindi nakahawak ng ng LCD TV. Way back puro mga picture tube pa eh. Way back matagal na siguro. So ito start tayo mag troubleshoot. So ang unang gagawin ko dito, i-check ko yung niya, yung mga mains voltage niya. So meron tong meron tong mga reference voltage na kailangan ma-check mo na present diyan sa board na yan. So ayun yung motherboard. Then itong na yan, yang maliit na ang doon ako magko-concentrate ngayon, yung maliit na mahaba na yan. Yan yung tinatawag na T-con board. So may mga diyan, may mga voltage reference na kailangan mong hanapin. So nandiyan yung yung 12 volts reference voltage tsaka yung B-on. Dapat present yan. So yan ang unang gagawin ko ngayon. Titrace ko muna, magsusukat ako ng mga voltahe. So mostly ganyan ang nangyayari. Pagka walang picture tsaka walang sound. Yan, tinrace ko na yung sinecheck ko na yung voltage reference yan, 12 volts. Present ang 12 volts yan. So yung katabi niyan, yan. Then ito pa yung fuse. So 12 volts din dapat yan. Pero may nakuha na ako dyan. May nasukat ako dyan na 12 volts. Yung double check ko lang. Kasi yan ang mga importante. 12 volts. Yan. So ayan naman, yung katabi ng sinukat ko kanina, ayan. Yan yung B-on. Yung tinatawag na B-on. Dapat yan may 33 volts yan na present. So yan ito wala siyang wala siyang 33 volts eh. So ibig sabihin walang pumasok na 33 volts sa kanya. Or may merong shortage kaya nawawala yung may shorted na circuit or may leak na circuit kaya walang masukat na 33 volts. Dapat yun ang meron dapat yun. Kasi yun ang magbibigay sa kanya ng ng video eh. Yung 33 volts na yun. Yun, very, very crucial yung 33 volts na yun. Kailangan present yun. Hindi lang 12 volts. So yun ang pinaka-importante na voltage na kailangan mong makuha dyan. So dito kasi sa type ng board ng T-con na to, ng Samsung,
yung dalawang voltahe na yun na 12 volts at saka 33 volts, yun yung pinaka-important voltage ng T-Con na yan sa ganitong model. So pag lumabas na yun at may nasukat ka na ganun, okay na lahat. So kasi yung ano na yun, yung 33 volts na yun, yun yung pinaka ano niya para sa video. Yun ang pinaka-supply niya para magkaroon ka ng video. So pagka wala yung 33 volts na yun, sigurado wala kang video niyan. And meron pang meron pang isang case na kaya nawawala yung 33 volts dahil sa merong leak or shorted sa mga clock signal. So yung mga clock signal na yun yung mga CKB1, CKB2, CKBB1 tsaka CKBB2. Yun yung mga clock signal yun para sa vertical lines So kailangan walang leak yun. So yun ang gagawin ko ngayon. I-check ko yung niyan. I-check ko yung clock signal na yun kung may nag-leak ba sa kanilang dalawa. So yun ang next na gagawin ko. Kasi wala tayong 33 volts May possibility na pwede na may nagli-leak doon kaya walang lumalabas na na 33 volts. So ito check ko, gagamitan ko siya ng digital. So unang check ko diyan yung CKB1 tsaka CKBB1. So dapat dapat pag digital ang gamit mo, mega ohms dapat yan. Wala dapat resistance. Kumbaga siya, open siya. So mega ohms. So ito chinek ko yung CKBB1. Ayan 3.2 mega ohms. Ganyan dapat ang reading. Kahit pagbaligtarin mo, i-reverse mo yung position ng tester, dapat mega ohms pa rin siya. Pati yung CKB2 tsaka CKBB2, ganun din dapat, mega ohms din dapat yan. So yan pagka digital multimeter ang gamit mo. So pagka naman analog, eto, pag analog naman ang gagamitin mo. So, ayan, papakita ko sa inyo. Yan, so i-check ko yung CKBB1 tsaka yan. Okay, yan. So, may masusukat ka na 150 ohms. So, ganyan dapat ang reading yan. Pati yung CKBB2. 150 ohms dapat. Ayan. Yan, yung dalawang clock signal na yan. So, pag ni-reverse mo yan, yung position, dapat 0. Wala dapat resistance yan. Hindi dapat gagalaw yung niyan. Hindi dapat papalo yan. Pag ni-reverse polarity mo. So, ibig sabihin, good. Walang leak. Wala tayong leak sa mga clock signal. So, pag ganyan, hindi muna tayo magka-cutting system niya. Cutting method pala. So wala munang cutting method yan kasi okay yung mga yung mga clock signal niya Kaya yan ang dapat medyo ingat tayo dyan kasi mahirap mag-cut Napakaliit ng mga board, ang hirap ibalik pag magka-cut ka. Ayan, so yun nga. So, huwag muna tayo basta-basta magka-cut.
sa clock signal. Tsaka yung main board natin, wag muna tayo dyan. So stay lang tayo muna sa T-con. Next na gagawin natin, dyan muna, puro T-con muna tayo. Mag-check lang tayo sa paligid. Kasi either meron pang mga ibang may mga dinaanan pa kasi yung yung 33 volts Pwede sa DC-DC niya na IC o kaya mga paligid niya. So i-trace uli natin. So yan. Ang next na gagawin ko nito, i-trace ko sa paligid. So ito nga, hanggat sa nakita ko yung problema. So itong DC-DC IC, may mga may mga katabi siyang capacitor. So tatlo yung capacitor na yan. So nung chinek ko yan isa-isa, merong shorted dyan So may shorted na capacitor. Yung nakita ko, yan, yung tinanggal ko na yan. Yan ang shorted. So dapat open. Open dapat yan. Wala dapat resistance. Hindi siya dapat shorted. So yan yung tatlong yan. Yan yung nasa paligid ng papunta sa sa B-on. Yung circuit mismo ng B-on na yan. May mga capacitor dyan Yan, papakita ko sa inyo kung paano ko chinek yan. Yan, nilagay ko muna sa resistance. Yan, ibabaser ko. Yung maliit na nakahiwalay na yun ang naging problema niya. Yan ang naging problema niyan. Yung capacitor na yan, nag-short yan Pag nag-short yan, yung voltage ng niya, yung 33 volts mawawala. Magpa-fluctuate lang yun. Tapos mag-on siya sandali. Magkakaroon siya ng voltage na 1-2 volts, tapos biglang mag-o-off pag inon mo yung ayan. So ayan nung tinanggal ko yan, nagbabaser siya, sabihin shortage yung capacitor na yan. Pag nakakabit yan sa circuit, shortage yan kaya tinanggal ko. Yan yung cause bakit wala tayong 33 volts sa B-on. Ayan. So ngayon, testingin ko na yan kung magkakaroon na siya ng 33 volts. So yan, di ba isa lang ang naging problema niyan. Yung dalawa okay pa. Tatlo kasi yan Tatlong capacitor yan na maliliit So di bali dito, nakakuha ko ng pamalit na capacitor. So papalitan ko muna siya ng capacitor. Tapos saka ko siya i-voltage check ulit. Yan, hinangin ko muna tong capacitor na to bago ko testingin ulit. Bago ako mag-check ng voltahe uli sa B1. So ayan, kinakabit ko na yung good na capacitor. So medyo challenging ang nito ang pagpapalit ng capacitor kasi maliit
Napakaliit nung ano yung capacitor eh. So, medyo struggle din siya pag kinabit. So, kailangan talaga maingat ka. At saka yung paghihinang, kailangan hindi sila magdikit eh. May chance kasi na magdikit sila eh, dahil sa sobrang liit niya, tapos magkakatabi pa sila. So, iwasan lang natin na magdikit sila. Kailangan maayos ang paghihinang tsaka pagbalik ng capacitor para in case wala tayong problema. So yan, medyo okay na. Naikabit ko na siya ng maayos. Yung capacitor na maliit. So i-fix ko na lang uli yung T-con. Then yan, double check lang uli kung may shortage pa. Yan, okay. Yan, mukhang wala na siyang shortage. So, doon talaga naging problema yung na yan. Yung maliit na capacitor. So, fix ko na yan. Tapos, ibabalik ko na yung ribbon wire doon. Kukunin ko na yan. So, sa pagre-repair din ng TV, tiyagaan din to. Tsaka kailangan may magnifying glass ka para makita mo. Kasi sobrang liit eh. Sobrang liit ng spare parts eh. Lalo na yung mga ganitong board ng T-con. Napakaliit na. So, kailangan may extra effort ka talaga rito pag nagre-repair ka. Tsaka, tiyaga na rin talaga. Kailangan matyaga ka. Tsatsagayin mo yung paghahanap ng pag-locate ng mga faulty spare parts. Kailangan tsatsagayin mo talaga. Hanapin. Isa-isain mo yan. Yung mga spare parts na yan, capacitor, yung mga fuse. So, ganun. So ngayon, pwede ko nang i-check ko na ngayon kung magbo-voltage checking na ako ngayon. Kung pumasok na yung 30, yan, pumasok na, nagkaroon na siya ng 32 volts, 32.7 volts. So ayan na, it means yun talaga naging problema natin, yung capacitor na yun, kasi nagkaroon na ng 32 volts yung B-on eh. Ayan, 12 volts saka 32.7 volts. So, present na siya. Sa tingin ko, okay na to, magkakaroon na ng video to. Okay na yung niya. Present na lahat ng voltahe. So, babalik ko lang yung mga speaker. Ayan. So, to, stereo ang speaker niya, left and right. Kaya medyo maganda rin ang nito, ang sound nito. Ayan, meron na siya. Nagkaroon na nga siya ng video.
So yun, ganun lang. Ganun lang ang pagdo-troubleshooting nito ng capacitor. Ay, ng ano, Smart TV LCD. Huwag muna kayo magko-concentrate kaagad sa ano, sa main board, no? O kaya diyan sa ano, ah, sa main board nga, kasi iba akala main board na ang problema. Tsaka nga pala yung CKBB1 tsaka CKBB2, wag muna kayong magkakating method doon. Kailangan check nyo muna mabuti. Pagka wala namang leak, huwag kayong mag-cut. So check nyo muna yung mga palipaligid. Baka nandun lang, mga capacitor lang, problema kagaya nun. So ito, ayan, may video na siya. Lumabas na yung video niya. So wala namang masyadong problema sa video. No? Wala namang mga guhit. So malinis na malinis pa yung video. Yan. So ito, nag-play ako ng movie. No? Tinignan ko kung maayos pa yung picture, kung wala siyang mga vertical lines, yung mga trace lines. Yan. Okay, maayos. Maayos ang picture. Malinaw pa. So, okay guys. Hanggang din dito na lang uli ang video na ginawa ko ngayon. So, maraming salamat sa panonood nyo. At please, continue watching my YouTube video. And don't forget to like and mag-subscribe na rin kayo para sa YouTube channel ko. At continue yung paggawa ko ng ng mga video na kagaya uli nito, Mapa TV or audio radio. Ayan guys, thank you guys, maraming salamat. Have a good day and bye bye. Please, that petty change? We can't even pay your loans monthly interest off of that. We can't do that now. We barely spend anything. Let's use some when we have to. Goodness.